large at extra large. Pero mukhang umurong si Sugar Daddy. Kaya ang dumating mismo, si Mami. Ano ang masasabi niya? Narito, si Jocelyn Romero. Pasok! Aling Jocelyn, sandali lang, babae yan, Bon! Ano ka ba, Bon? Bon, babae yan! Siya ba ang babaeng nakasalubong mo, Rowena? Opo. Sino siya? Asawa ni Kuya William. Kuya William. Sino ang nagbigay sa'yo ng cellphone? Kuya William po. Sino ang nagbigay sa'yo ng bracelet? Kuya William po. Ng kwintas? Kuya William din po. Ilan po ang anak ninyo? 3. Tatlo. Nabigyan po ba kayo ng cellphone ni... Kahit isa, kahit pintas, kahit pera, wala. So talaga pong naloloko si Mang William dito kay Rowena. Siguro, sa kanya napunta lahat. Kailan po nalaman ninyo? Ngayon lang, ma'am. Kailan po niyo nalaman ang lahat Alam ng ko ito? yung asawa ko, babaero talaga. Apo. Kaya lang, ngayon ko lang nalaman talaga, na kapitbahay lang pala namin. Kapitbahay. Nakilala na Ilang taon po ang panganay ninyo? 25. 25. 23 saka 20. Ilan po? 23 yung sunod, 20 yung bunso. May anak po ba kayong babae? Mayroon, panganay. Panganay, yung 25. So parang lumalabas, anak ka na ni nabunso ni Mang William. Kaya Hanggang ngayon po magkakape. ba sila pa rin po ni Mang William? Siguro. Nagkikita pa rin ho? Nagkikita pa kayo? Binibigyan ka pa ng pera? Ngayon, Kailan kayo huling nagkita? Noong ano lang namin, isang taon lang namin. Sa kayo nagpunta ng anniversary nyo? Na, namasyal. Namasyal. Oh. Ang tanong ko, Bonbon, Francis at Jeffrey, kaya nyo bang ibigay yung binibigay ni Mang William? Nang isang taon, ha? May trabaho yung Francis. Hindi naman po lahat. O, ikaw, Bon, mahal na mahal mo, di ba? O, hanggang ngayon sila pa, nag 1 year pa, nag-anibersaryo. O, daig pa ninyo ang sausawero at sausawera. Sa dami ng nakikisawsaw. Nakikita mo ba? Kapatunayan ko lang sa kanya. Nakadrugs ka ba? Hindi. Nakainom Napatunayan ko ka? sa kanya. Pare, nakainom ka, pare? Pag-ibig pa ba yan, pare? Alam mo ba kung anong pag-ibig? Mahal na mahal ko po ito eh. Robin Padilla, pare, mahal ko to. Bakit mo siya mahal na mahal? Anong meron? Bakit sa kabila ng lahat ng nalaman mo? Sinabi na nga na, ewan ko ba itong mga batang ito, hindi ikaw ang mahal, si Jeffrey, oh. Paano mo mamahalin ang taong hindi ka naman mahal? Rowena, gusto ka naming tulungan. Sa tulong ng trio tagapayo, umaasa kaming lahat. Lahat ng mga sausawero at sausawera dito na masalba pa at maiba pa ang kwento ng iyong buhay. Yun ang hangad naming lahat. Si William ba? Gusto mo pa o pwede mong bitawan? Magtatanong lang. Pwede naman pong bitaw. Kung ano? Kasi pamilya na nga po siya. So, kaya nga po nandito ako sa face-to-face para na ako. Kahit na sabihin na pinaikot-ikot kayo, kung susumayin, siya pa rin ang naloko eh. Dahil nga yung kalagayan natin, walang, sabi nga, sa lalaki walang nawawala eh. Hindi po totoo yun siguro. Kasi bakit po ako? Napakasakit po eh. Mukhang sa kwento ng buhay na ito ni Rowena Attorney ay masasabi na natin na siguro parang oras na para magkaroon din naman ng batas sa mga kalalakihan na naaabuso, naloloko, nagogoyo at nabibiktima ng isang 19 years old. Hindi po ba? Yun nga yung iniisip ko kanina, Tiangami, lalo na nung kausap ko itong tatlong nasa panig ng pula. Kay Jeffrey, nung sinabi niyang, kasi nung tinanong ko, magparaya na tayo dahil may kasabihan naman na kapag tayo ay naloloko ng mga babae, ang kalaunan naman yan talagang babae rin ang nalulugi.
Yun ang tanong ko ayun ang sagot ko kay Jeffrey. Ang sabi ni Jeffrey, hindi naman po. Dahil ako naman po, sabi niya, ay natutong magmahal din. So, doon ko nakita na talagang masakit din sa kalagayan ni Jeffrey na gano'n nga na napaikutan siya. At sabi nga, yung terminong nalagyan ba ng ipot sa ulo ay masakit sa kalagayan ng lalaki. At tama ka, Chang. Dahil kung ang isang babae ay nakakaranas ng sakit ng damdamin sa pagluluko ng kanyang karelasyon na lalaki, ay ganun din sa kalagayan ng isang lalaki. Yun nga ang masaklat dahil wala pang batas. Siguro itong episode na ito at yung mga nakaraang episode, dahil hindi lang naman ito ang episode natin, Chang Ami. Marami na rin tayong mga episodes. So siguro, kung ang mga kasong ito ngayon ay makalat natin, ang mga pangalan at ilabi natin sa Kongreso na magkaroon na rin ng batas ng anti-violence against men para magkaroon ng talagang equal protection of the laws. Na ang aplikasyon, kung aplikable sa isang babae, ang psychological violence, ganun din sa kalagayan ng isang lalaki. Kaya ito ngayon ay magandang aral at sabi ko nga, eye-opener siguro ito sa ating mga mambabatas dahil nakikita ko hanggang ngayon, nakayuko itong ating mga kalalakihan dito, ngunit nagpapasalamat ako, Chang Ami, dahil hindi nila ginamit yung silakbo ng kanilang damdamin, na kahit alam nila na ganito na nga ang nagawa ni Rowena sa kanilang kalagayan, ay nanatili silang kalmado at hindi nila sinaktan itong si Rowena. Maraming pong salamat, Attorney Ben. Alam natin, Doc Margie, na sinabi naman ni Rowena kanina, buhay ko to, kumbaga, katawang ko to, ito naman ay akin. Sana dun sa sandaling panahon na nakasama natin siya or nakasama po ninyo siya sa counseling, ay nakita nyo naman po ba na nakinig siya at willing siya na baguhin yung mga dapat baguhin sa kanyang buhay? Kasi yun ang nais natin itulong sa kanya, hindi po ba? Opo, Chang Ami. In fact, sinabi na rin ni Rowena na yan ang dahilan na pumunta siya sa face-to-face para maayos na rin ang buhay niya. So, siguro talagang gusto niyang magbago, gusto niyang humingi ng patawad, sabi ni Rowena, sa 3 lalaki. At yung pinakamasaya para sa akin ay si Jenny at si Ate Jocelyn ay handang ipatawad na si Rowena. At mas makakatulong ito kay Rowena malaman at siguro minsan ang mga babaeng nangangaliw, maraming boyfriend, minsan galit rin sila sa kababaihan. At siguro kung makita naman niya na kahit ginawa niya ito sa mga asawa at boyfriend, handa pa rin sila, si Jocelyn at si Jenny, yung tanggapin siya at patawaran siya. Parang lumalawak rin ang isip ni Rowena na meron palang mga babaeng mabait rin. Makatulong rin yan kay Rowena. Salamat po, Doc Margie. Father, gusto natin na matulungan si Rowena at maalis yung kanyang takot na baguhin ang kanyang buhay. Dahil lahat naman tayo pwedeng baguhin at ayusin pang ang kwento ng buhay natin, hindi po ba? Tama po. Dahil kahit ang Panginoon, tulad ng kanyang naranasan noon na isang babae na makasalanan ang lumapit sa kanya sa isang balon, hindi niya ito kinundi na. Bagkos ipinangako niya ang buhay na maganda. Buhay na pagsawalang hanggan. At ito rin ang ipinangako ng Panginoon sa pagkakataon na si Rowena ay magbago. Kung inaamin mo ang lahat ng ginawa mong kasalanan at tinatanggap mo ito, iyan ang